Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayo ranakan ngayon. Ito kay Rated Corina uli, no? Ang title, Barrio Encanto daw. So, ano kayo ibig sabihin ng Barrio Encanto? Tingnan nga natin, ano bang meron dito sa Barrio Encanto na to. Play natin. Ito ang mga katagang iyong sinasabi kapag ikaw ay baguhan sa isang lugar. At kapag ikaw ay hindi nakasisiguro at nakararamdam ka ng hindi mo maintindihan na baka mga elemento na hindi mo namamalayan. Ganito ang isang lugar sa Bulacan na pinangingilagan, kinatatakutan, dahil marami daw namumugad na elemento na hindi matahimik. Totoo kaya o katang isip lamang? Alamin natin ang kwento sa likod ng tinatawag na Barrio Encanto. Anong lugar yon? Sabihin naman siguro. May libhib na buo sa daong kalutan ng bayan ng Angat. Angat. Oo nga, ano pangalan, no? Welcome, Encanto, mabuhay. Ayos yung lugar, ah. Pagkagat ng dilim, ingat ka. Tabi-tabi po, patawarin niyo po ako. Tabi-tabi po, di ko na po gagambalain ng tirahan niyo. Sa mga elementong maaari mong magambala. Dahil baka magsisi ka sa huli kung bakit hindi mo sinabi ang mga katagang tabi-tabi po. Ito'y naging bantog sa kaliwagaan at nakilala sa kalatamutan. Tabi-tabi po, mga katagang sana'y aking binigkas. Ito lang ha. Mamimiloso po lang ako ng konti. Di ba? Di ba sabi nila sa isang lugar, halimbawa hindi mo teritoryo, ano, ayun ay halimbawa parang gubat or ano, syempre pinaniniwala, tradisyon na natin na paniwalaan na may mga engkanto doon sa lugar na yon, di ba? Let's say may engkanto, tayo ay magtatabi-tabi po kasi baka mamaya let's say iihi tayo doon, ano, then hindi natin alam, baka may tatamaan yung wiwi natin. Ganyan. Kasi nga, hindi natin teritoryo yun eh. Ang tanong ko lang naman, sila kaya, pag nagagawi ang mga engkanto sa lugar natin, nagtatabi-tabi po din kaya sila? Or, meron kaya silang, may respeto kaya sila na binibigay sa atin? Or tayo yung, obliged na magrespeto sa kanila? Kasi pag ako parang ganon, bakit sila ba ang superior kesa sa atin? Random question lang po yun, ano. Wala naman ako ibig sabihin nun eh. Kasi napapansin ko may mga engkanto na namamahay sa bahay, di ba? Hindi naman nila lugar yun. Bakit sila pwedeng manggulo doon? Dahil ba powerful sila? Konting pamimiloso po lang, mga kababayan ko. Gusto ko lang marinig yung thoughts nyo doon. Bumabalot na kayuwagaan, ayon sa sabi ng katandaan ay aking naiwasan. Tabi-tabi po, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Circa 1950, nang magsimulang tawaging Barrio Encanto ang isa sa mga barangay na ito sa Angat, Bulacan. Ano man difference ng baryo sa barangay? Same lang ba yun? Pinamamahayan daw kasi ng mga engkanto ang buong baryo. Nagpasalin-salin na sa mga dila ng mga residente ang alamat. Nagpasalin-salin daw sa dila. Joke lang! Joke lang, ah! Ng baryo.
Katunayan, Pasalin-salin daw sa dila eh. mga residente dito ang nagpapatunay sa misteryong bumabalot sa Baryo Encanto. Kadikit na kasi ng kasaysayan ng lugar ang kilabot na hatid ng mga pinaniniwalaang elementong naninirahan dito. Isa si Tatay Rogelio Lipata sa personal na nagkaroon daw ng Naalala ko yung ghost hunter na na may nililigawan ng engkanto. Na paniwalang-paniwala yung mga subscriber. Ano ba yan, man? Naabutan niya yung si Raymond. Raymond Ghost Adventures. Si Parhana. karanasan sa nasabing mga elemento. Hindi naman daw siya sinasaktan ng elementong pinaniniwalaan niyang engkanto. Pero ang nasabing engkanto ay nakatira umano sa mismong bahay niya. Ito yung sinasabi ko, na bakit yung mga engkanto pag trip nilang tumira sa magagawa nila? Tapos tayo, di ba dapat parang may mutual understanding? Di ba? Kung sila ay nanghihingi ng respeto, ibig sabihin, aware sila doon sa respeto. Bakit sila, hindi? Di ba? Unfair. Tulog yung pusa, Nakakita ko dito mismo sa bayan namin ito, dumadaan na talagang damit niya puti, tapos ito nakapunggot, tapos ang haba ng lilahin niya rito. Alam na alam daw ni Rogelio kapag nandyan na ang babaeng engkanto sa bahay nila. Kahit daw gaano pa kainit ang panahon, kapag nandyan na siya, ay makakaramdam siya ng panlalamig at kilabot. Kailangan pala may engkanto ka para di ka na bumili ng aircon, no? Dito sa kanilang banyo niya madalas maramdaman at makita ang engkanto. Katunayan, sa gitna ng coverage ng aming team, ay tila nahagip sa aming kamera ang animoy anino na biglaang dumaan kahit walang tao sa lugar ng mga oras na iyon. Kayo na lamang po ang bahalang humusga. Ito tingnan natin mamaya, baka may opinion ba ang expert dito mamaya. Tingnan natin mamaya, baka may opinion ng expert. Kasi yung nung pinakita yung video, Animoy anino na biglaang dumaan kahit walang tao sa lugar ng mga oras. Kailangan malaman namin kung ano yung setup nung camera Ano yung purpose bakit nilagay diyan yung camera. At nung time na yan, wala bang nakapaligid diyan? Kasi it could be anything 'Di ba? Okay lang sana kung in-explain nyo, magtatanim tayo ng camera dito. What if tinanim nyo lang yan, na may mga tao pa rin dyan sa paligid na para sa montage nyo lang. Diba? Na hindi nyo na malaya na natabig nyo yung camera. Kaya kulang yung detail nitong video na to. Oras na iyon. Kayo na lamang po ang bahalang ng mga oras na biglaang dumaan kahit walang tao sa lugar ng How sure are we na walang tao doon? 'Di ba? Kasi dapat pag sinet up mo yan, i-report nyo yan kung paano nyo sinet up yan Mga oras na iyon. Madali lang naman i-claim na walang tao. Ang bahalang humusga. Pero kung anong gaan ng pakikitungo ng engkanto kay Rogelio, ay siya namang bigat ng karanasan ng mismong anak niya na si May. Napanandali ang binulag umano ng nasabing engkantong naninirahan sa kanila. Nakaramdam ako na ng pangangati ng katawan ko. Tapos sobrang pantal na ng katawan ko. Allergy! Hindi ko na kaya, sabi ko. Tapos sobrang di na ako makahinga ng kapusta talaga. Anaphylactic shock! Allergy yun! Delikado yun. Pagka ganun, di ka makahinga.
15 anyos pa lamang si May noon nang maisipan niyang maligo bago pumasok ng kanilang bahay. Hindi pa man din siya nakakapagsabon ay nagsimula na Nangyayari yun, mga kababayan ko. Halimbawa, kung ikaw ay allergic ka sa seafoods, kumain ka ng seafoods, may experience nyo yun. Kailangan nyo talaga ng antihistamine agad-agad. Kasi hindi mo naman alam minsan na allergic ka sa isang bagay hanggat di mo nararanasan Merong allergic sa cinnamon, di ba? Ano pa ba yung... Merong nga allergic sa asukal sa sugar Ano nyo na lang, bantayan nyo, delikado yun, min. Pagka hindi kayo nangangati na kayo, namumula yung buong katawan nyo, allergic reaction na yun. Hindi nyo maturukan agad ng, antihistamine. mangati ang kanyang buong katawan. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang hapdi na kanyang nararamdaman. Umuwi na siya sa kanila. Pag-uwi niya, ay nawala na raw bigla ang kanyang paningin. Nabulag na siya. Hapong-hapo na rin siya kung kaya't isinugod siya agad sa manggagamot. Nang mga oras na... Saan manggagamot na naman? Na inakala ni May na babawian na talaga siya ng buhay. Anaphylactic shock yun Sign and symptoms yun ng anaphylactic shock Yun sa kanya, lantang gulay na siya. At ang itinuturo niyang salarin... Sabi daw po, may nabuhusan daw po kung ano ba. Walang problem sa atin mga Pilipino. Paano kung namatay yan? Sabagay, makikita naman sa autopsy yun Huli na ang lahat. Saang manggagamot ba siya dinala? Di ba? Babae na nakagaon daw, gagawin. Na parang napadaan daw po. Tapos sakto pagbuhos ko, yun. Nagalit daw. Tapos ayun nga, inanuhan daw yung paghinga ko. Tapos pati mata ko, binulag niya. Hindi, syempre, kaya nasabi yun ng manggagamot. Ikinuwento nyo kasi Diba? Oh, pag dinala nyo sa manggagamot yan, cold reading kayo nun. COLD cold, malamig. Diba? Cold reading. Cold reading kayo nun. Pagdating nyo, bakit kayo pumunta dito? Kasi po, nangate, tapos hindi makahinga at nawala ng paningin. Diba? So, yung albularyo naman, maghahanap yun ng dahilan at idudugsong yun doon sa sinabi mo. Presto, meron ka ng nabuhusan na ginawa sa'yo yun. Sa manggagamot daw, dinala si May noon dahil iyon ang nakasanayan ng mga... Yan ang problem, no? Kasi for me, hindi naman kadalasan. Pangilan-ngilan, ayoko naman lahatin ng manggagamot. Kasi naniniwala naman ako, may mga manggagamot naman kasi talaga na pag physical na sakit, ay tinuturo nilang idala sa ospital. Pero kadalasan, yes, gagamitin ko na yung word na kadalasan. Kadalasan kasi pagka dinala mo dyan sa mga ganyan, ang diagnosis agad yan supernatural Kahit minsan simpleng lagnat lang, uy, nabati ka ng engkanto or may duwending nakakursunada sa'yo, di ba? Pagka dinadala mo agad sa manggagamot, diba? Bibihira yung manggagamot na i-endorse ka sa ospital. Di ba? At kadalasan pa yan pagka ginamot ka ng mga yan, wala pang kasiguraduhan kung talagang nagamot ka. Nakatatanda sa lugar. Magmula daw noon ay hindi na siya sinaktan ng engkanto. Pero magpahanggang sa kasalukuyan ay nararamdaman pa rin daw ni May ang presensya nito. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Maging ang tanod ng lugar na si Mang Nestor ay sinampahan umano ng engkanto sa likod habang siya ay nagbibisikleta. 7 taon na ang nakakalipas. Nung ako nag-graduate sa barangay, Parang na-stroke to
Ano ko nakita ang anino ba? Anino na bigla tutuboy ng ano. Nakasakay ko sa bisikleta. Ngayon nakangkat sa akin yung sa likuran ko. Kahawak dito sa akin. Yun, pagkakuan, dahil palusong. Hindi na ako nagpipreno. Basta doon diretso ko. Pala ka kung ba-aksidente. Ilang palalalan ko, ba-aksidente. Umbala ka. Pero hindi katulad ng mga karaniwang... Diba yung the way siya maglakad, bakit hindi na dinidetalye ni Corina Sanchez yung situation? Sa paglalakad pa lang ni Kuya, tinan mo ha, medyo diskumpiyado ako dito pag rated K ang gumawa, no? Parang ipinipilit nila na kababalaghan. Tamo siya maglakad. Ay sinampahan umano ng engkanto sa likod habang siya ay nagbibisikleta. Di ba parang stroke yung datingan nito? 7 taon na ang nakakalipas. Nung ako ng gadyote sa... Pinakwento lang nila, then dito sa akin. Yun, pagkakuan, dahil palusong. misleading yung Hindi na ako nagpipreno. Basta doon... Sabagay, naiintindihan ko naman, ang habol naman kasi nila, istorya talaga. No? Diretso ko. Pala ka kung ba-aksidente. Ilang palalalan ko, ba-aksidente. Umbala ka. Pero hindi katulad Parang ng mga na-stroke karaniwang residente sa Barrio Encanto. Ang pamilya ni Nanay Susan ay malayang pinatira ang umano'y isang pamilya rin ng Encanto sa kanilang tahanan. Kausap nitong aking apo kasi siya ang may third eye. At yung anak nun na prinsesa ay yun, lagi siyang kasama nun. Laging nandito sa amin. Bawa, para din siyang tao, kaya lang hindi namin siya nakikita. Ang nakakakita yung aking apo. Pag nanonood ng TV, nakaupo din siya dyan. Pag kami kumakain din siya. Pag talagang sila inano mo kapamilya, talagang tuturing ka din nilang kapamilya. Nakakausap pa nga raw ng kanyang apo ang mga engkantong nakatira sa kanilang bahay. Katunayan ay naglaan pa sila ng isang buong kwarto Ayos, upang doon makapagpahinga ang pamilya ng engkanto na kasama na rin nila sa pang-araw-araw. At Pati pag nag-YouTube, nagsiselfone, nakikinood din. ay kasabay na rin nila ang mga itong kumain at maski sa panonood ng telebisyon. Nung una raw ay natatakot pa si Susan, pero kalaunan ay nasanay na rin daw siya sa presensya ng mga engkanto. Pag uwi mo na ba, oy, yo, what's up? Sabi na may tenga, what's up? Basta wag lang daw kantiin ang mga ito, tiyak ay sila pa daw ang mismong magpoprotekta sa iyo. Kami na malingki ng Santa Maria, may bumagsak na kahoy sa tapat nung aking apo at saka nung anak ko. Malain mong tapat na tapat bumagsak ay hindi sila natamaan ng kahoy na 2x2. Hindi yun confirmation bias na lang yun eh. Naghahanap na lang kayo ng dahilan eh. Pwede naman kasing pure luck. Ibig mo sabihin, yung mga ibang tao, hindi na ba pwedeng swertehin na hindi rin matamaan kahit nasaktong-saktong sa kanya bumagsak? Meron nga binabaril dyan, wala namang engkanto pero hindi namamatay eh. Sinasadya ng barilin eh. 'Di ba? May mga sinasabi talagang na pure luck or swerte. 'Di ba? Pero hindi mo na pwede agad i-attribute 'yun dahil nagiging confirmation bias na 'yun eh. Nang dahil sa engkanto. 'Di ba? Kung laging iaano niyo sa engkanto lagi, dapat maganda ang buhay nyo. Kasi lahat ng magiging desisyon nyo, lahat ng nyo, ay tutulungan kayo lagi ng engkanto. 'Di ba? Kasi minsan, anong nangyayari, pagka naswerte kayo, I'm so sure sa buong buhay nyo naman, bilang nakatira dyan sa bahay na yan, may mga kamalasan din kayong nararamdaman. Pero hindi nyo na napapansin yon. Ang mapapansin nyo lang pag sinwerte kayo, kasi pwede nyo idugsong yun sa confirmation bias nyo eh. Kami ay tinulungan ng engkanto. Di ba? Niliwas sila. Nagagalit na kayo?
Yung pala ay itinulak daw niya yung kahoy, huwag lang silang tamaan. Kaya Come on. mabait din naman sila. Nagsimula raw kasi ang mga kwentong kababalaghan na ito noong 1950, kung saan ang mga namamatay daw sa giyera ay itinatambak na lang sa baryo. So, hindi engkanto. Marahil daw ang mga gumagambala ngayon ay mga kaluluwang hindi matahimik. Ang gulo ng istorya, ano? Ang gulo ng istorya, engkanto, tapos biglang mga kaluluwa na. Ano ba talaga? At naghahanap ng sagot at hustisya sa Ito, kanilang Ako pagkamatay. for me, mas plausible pa ito eh. Kung may kababalaghan doon sa lugar, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa engkanto, no? Kasi hindi ko naman talaga alam kung totoo yung mga yan. Engkanto, aswang, duwende, kapre, mga elementals. Hindi ko alam kung totoo sila, pero multo, pwede kong paniwalaan. Kasi for me, meron din naman akong pinaniniwala na experience ko before. Pero yung engkanto, men, kasi ang gulo ng istorya eh, no? Nung una, engkanto, tapos ngayon, ang gagawin nilang source ay yung mga patay daw na tinambak. Ano ba? Katunayan na raw ang kinatitirikan ng mga tahanan ngayon sa baryo ay dating sementeryo. Ayon naman sa lokal na manggagamot ng lugar, ang mga sanggol daw na Iba naman ang fury netong ng manggagamot. ilalaglag at itinatapon sa lupain ng baryo, kung kaya't ang mga kaluluwa nito ay nambubulabog at hindi matahimik na tila naghahanap ng hustisya. Iba naman ang pananaw ng kapitan ng Baryo Engkanto. Ayon sa kanya, ay wala namang dapat ipangamba na ang mga residente dito at ang mga nagnanais na bumisita sa lugar dahil Kailangan niya talagang gawin yun kasi syempre bad publicity sa lugar nila yun eh, no? Syempre para medyo linaw-linawin niya lang ng konti. 24 oras nakabantay ang mga tanod at handang rumisponde sa kahit na anumang sakuna. Kaya ako 58 years old na nga, pero wala akong nakita kahit minsan na sinasabi ng mga unang tao. Wala kami na-experience na gano'n. Wala sila dapat ipangamba dahil wala na kami nakita gano'n dito sa barangay namin. Dinibank ng mismong kapitan eh, no? 24 oras sila naka-duty yan. Kung meron biglang mga ilangan mga tao, meron lalapitan kagad dito. Ikinwento Baka mamaya mga taga-barangay, engkanto yun, ha? namin ang nasabing hiwaga ng lugar sa isang eksperto. Ang mga lugar sa Pilipinas ay kadalasang naglalarawan doon sa nakikitang abundant o marami. No, halimbawa, papangalanan mo yung isang barangay halimbawa sa Pasig ng Santolan o kaya naman Maraming santol. barangay Manggahan dahil maraming mga puno na santol o kaya puno ng mangga sa lugar. Hindi ibig sabihin na Meron sa amin, sa Mindoro, Baryo Malibog. Bakit kayo tinawag na Baryo Malibog? Ito totoo yun. Dali lang ha. Tingnan ko lang, Baryo Malibog ba? Search ko. Naalala ko yun eh. Baryo. Ayan o. Sa probinsya namin, may lugar na Baryo Malibog. Paano yon? Sabi kasi ni ate, ni pop culture expert, yung mga lugar daw kasi ay ipinipangalan kung ano yung abundant dun sa lugar. Katulad doon sa Pasig, may santolan. Ibig sabihin, nung araw, maraming santolan doon. 'Di ba? May manggahan pa, barangay Manggahan. So maraming mangga doon. So sa May Kawayan naman, Bulacan, 'di ba? May Kawayan Bulacan. Siguro mga kawayan naman doon. Then susunod Marilao, 'di ba? Marilao, madilaw daw kasi yung yung dami na lang palusot no. Then sa sunod sa Marilao, Bukawi. What do you mean by Bukawi? Yun ba yung matamis? Bukayo pala yun. No?
Tapos, Baliwag. Baliwag, Bulacan. Ano yung mga inihaw na manok naman? Hindi, joke lang. Pero yung Baryo Malibog. Ano natin, isinasantabi natin yung karanasan ng tao ay hindi na valid para sa kanila yung experience na yan. Kasi para nga sa kanila, totoo eh. So, who are we, no, to say kung ano yung valid at hindi valid? May tuturing kasi nating mass hysteria kapag yung karanasan ay malawakan na at halos sabay. Ito yung tinatawag na mass hysteria. Sabay. No? Para sa akin, yung karanasan natin sa Encanto ay isang paniniwalang nakaugat pa bago dumating yung... Kasi ano yan, Min, ganito yan, ano. Pag may naging in, for me, ganito nagwo-work ang mass hysteria eh. Halimbawa, may pinagkaguluhan dito sa, let's say, dito sa barangay namin, ano. May pinagkaguluhan na, uy, may nakitang higanting pagong doon. 'Di ba? May nakitang higanting pagong or higanting pagong doon sa may kabilang kanto. Eh di balitang-balita 'yo sa buong barangay. Kadalasan nangyayari yan nung mga panahon pa na wala pang internet, wala pang Facebook, wala pang ano, 'di ba? Kasi nga, yun lang yung pinagkakaabalahan natin, yun lang yung binibig deal natin noon eh. Hindi ko naman naabutan yun, ano, yung naabutan ko Facebook na eh. 'Di ba? Yung mga nakaabot ng Friendster niyan. 'Di ba? Mga tito-tita na kayo. 'Di ba nung araw ganoon, wala pang mga social media noon. Pag may nabalitaan kang higanting pagong doon, in yun eh, sikat yun. Hoy, may nakitang higanting pagong doon. Ang tendency kasi, tayo, as humans, part of us na kailangan maging in din tayo. Diba? Kaya tuloy pagka nasa utak na natin yun eh. Kaya pag may nakita tayo kahit na aninagan lang natin na hindi pa tayo sure, ano, isang tumpok ng bato, pwede na nating sabihin yun na ano na yun ay higanting pagong din, nakita din dito. Magkakagulo na naman yung mga tao. Hindi naman pagsisinungaling yun. Yun ay tinatawag na mass hysteria. Psychological condition yun as a group. Parang yung nangyayari sa mga school na sinasaniban, 'di ba? Yung sabay-sabay na sinasaniban. 'Di ba yung, let's say ito may sinaniban ditong isa, then yung kapwa niya estudyante ay natakot na rin, ano, at na-stress na rin, na feeling sasaniban na rin siya. Oo, nangyayari po 'yun. Scientific po yung mass hysteria na tinatawag. Hindi natin pwedeng i-considera na nagsisinungaling yung mga ganun tao dahil nafe-feel talaga nila yun eh. Mga Kastila, yun nga lang, yung terminong Encanto ay very Spanish. Totoo man ang mga ito o isang alamat lamang. Kadikit na ng ating kultura ang magbigay galang sa mga bagong lugar na ating pinupuntahan. Wala namang masama kung ikaw ay maniniwala. Basta ikaw ay may paniniwala pa rin sa Pong May Kapal. Makakatulong pa rin ang mga panalangin para sa ikatatahimik ng mga kaluluwang ligaw at iba pang elemento na nais mamalagi sa mundong ibabaw. Mixed up yung ano niya, no, yung istorya niya. Iba-iba yung origins. Merong yung mga tinambak na bangkay, tapos meron namang sementeryo dati. Then, naging mga batang nilaglag, di ba? Hindi clear yung, ano. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.